Good morning, PCCians, and good morning to everyone who is with us today. It is my honor and privilege to welcome you everyone to your church, Panabo Christian Community Church, and welcome to our Sunday online celebration. Kabalo ko na wala ito nakita-kita karon physically, but kabalo ko that we are one in spirit. So I'm so happy to see you once again today. Excited about the tanan na mo dahil sa buhay na Dios. Say amen. Amen. Okay, this morning before we start, please allow me to share a verse to encourage everyone. Ana pa ang Psalms 145 verses 5 to 7. Isa ni sa mga sulat ni David. Ana siya, I will meditate on your majestic, glorious splendor and your wonderful miracles. Your awe-inspiring deeds will be on every tongue. I will proclaim your greatness, and everyone will share the story of your wonderful goodness. They will sing with joy about your righteousness. Akong pag-ampo today, nakita tanan na naakaroon sa atong Sunday celebration, we'll have the heart, sama kay David ba, that whatever our circumstances are, we are in the attitude of thanksgiving and we are ready to praise our God today. Kabalo mo no, kung mag-ihap na jud ta sa kayo sa Ginoo, kulang jud kayo ang pulong to say how good God is. Amen? So this morning, as we start our Sunday service today, ang ako pag-ampo that we are now in the attitude of thanksgiving. Andam po ito kasing-kasi na magpasalamat kay Lord ug dili tamhot dan og pulong sa atong pagpasalamat sa Ginoo. So this time, let us all stand. Kisay mo kauban sa imong balay karon, imong pamilya or ikaw lang ba isa, please stand up on your feet and let us all together worship our Lord. Please help me welcome our PCCC Eternity Band to lead us in our praise and worship. Maayog yun atong buhay nga Diyos. Amen? Amen! Karon atong ipataas atong mga kamot. Atong kining ipalakpak sa atong buhay nga Diyos. Ikaw lang Ginoo ang among awitan, ang among pasalamatan, ang among daygon sa tibuok namong kinabuhi. Ikaw lang Ginoo ang angayan ani ang mga pagdayeg. Walay lain nga among ipangandoy nga makauban sa among tibuok kinabuhi. Ikaw lang yun, Ginoo. Ikaw ang among gikinahanglan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pasalamatan ka. Padayon kaming magtahi kanimo. Sa langit, ikaw lang ang akuan. Wala na'y lain pang ipangandoy, gawas kanimo ni kinabuhi ang daghang panahon nga napukan siya, pero luyo ni inig tanan. Ikaw ang among puso, ning kinabuhi ko, gusto ko kauban ka. Noong Heso Kristo, kalipay kong paglaom ka. Sa imong presensya, ako nagabangandoy ba? Kalayo mo Ginoo, karon pa nauga na. Ning kinabuhi ko, gusto ko mauban ka. Ginoo, Ginoo,
pero luyuning ining tanan. Ikaw ang akong puso, ning kinabuhi ko, gusto ko kauban ka. Ginoong Jesucristo, kalipay kong paglaom ka. Sa imong presensya, ako nang napangandoy pa. Kalayo mo, Ginoo, karon pa na ugana. Ning kinabuhi ko, gusto ko kauban ka. Ginoo, Ginoo, kalayo mo, kinahanglan mo. Ani ako, nangandoy kanimo. Ning kinabuhi ko, gusto ko kauban ka. Ginoong Jesucristo, kalipay ko paglaom ka. Sa imong presensya, ako nagapangandoy pa. Kalayo mo, Ginoo, karon pa na ugana. Ning kinabuhi ko, gusto ko kauban ka. Ginoo, Ginoo, kalayo mo, kinahanglan ko. Ani ako, ani ako, ani ako, nangandoy kanimo. Salamat sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Patuloy kaming magpupuri sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Bisan pa man, Ginoo, mahanaw ang tanan. Bisan pa, Ginoo, magkaguli ang among palibot. Ug bisan pa, naami sa kapitos nga sitwasyon karon. Kami mo padayon gihapon sa pagdaig diha kanimo. Amen. Kay ikaw ang angayan aning tanan. Amen. Pagahimayaon ka, pasalamatan ka, Ginoo. Hallelujah. Ikaw lang ang akong isaligan sa tibuok kong kinabuhi.
kinabuhi imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat sa kapasayloan nga imong gihatag kanamo. Salamat kayo sa imong dako kayo agugma sa amo Ginoo. Hallelujah. Padayon ni mo dayeg diha kanimo Lord, bisan pa ang tanan mahanaw Ginoo. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, God. We thank you, Lord. Ikaw lang yun among daigong Ginoo. Ikaw lang yun among simbahon. Pagkamayo mo. Bisan mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Bisan mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Bisan mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Kay ikaw ang akong Diyos. Kay ikaw lang ang akong tanan. Ikaw ang angayan, kapat na simbahon sa tibuok kong kinabuhi. Kay ikaw ang gipanganon. Kay ikaw lang ang gitinguhan. Wala na'y lain pa nasama kanimo. O Diyos, kanako ikaw lang. O Diyos, kanako ikaw lang. O Diyos, kanako ikaw lang. Atong palakpakan sa pinakusog na palakpang atong buhay nga Diyos. Hallelujah. Salamat, salamat sa presensya mo. Salamat, Panginoon. Ang tapos na awitan. Yes, Lord. Salamat, Ginoo, nabati gayud namo, Lord, ang imong presensya. Salamat kayo, Lord. Nakarong buntag, Ginoo, tudluan mo kami, pinaagi sa imong mga pulong, Lord. Salamat kayo, Ginoo, sa imong pagabuhaton sa mga kasing-kasing karon. Dungog ug himaya alang lamang kanimo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Shabbat Shalom, maayong buntag kanatong tanan, maayong buntag mga PCCian brothers and sisters, labi na sa ato mga kaigsuonan karon na asa lang mga tagsa-tagsa ka panimalay. Naga-look forward aning ato ang panimbahon karon.
Yes, karon ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, busag kita nga mga anak sa Dios, magakalipay ug magapasalamat nga kaniya tungod kay kitagaan pa tanyag higayon nga maghimog sama niini. So let us enjoy this moment, this platform samtang gitugot pa kini sa Ginoo para makahimo kita sa pagdasig sa usag-usa. Unya ang pulong sa Ginoo masulti nganha sa tanang balay-balay nga nangandoy nga makakaton mahitungod sa pulong sa Dios. So din kabuntagon akong giisip nga dako kay nga pribilehiyo nga maghimo sa maong buluhaton, no? Kay lagi dili man tanang panahon gyud nga natagaan ko sa maong higayon nga mag-share sa pulong ni Lord. But this morning kalipay gyud nako nga gamiton ko sa Ginoo isip ang instrumento para masulti ang iyang kabubuton nga kanatong tanan, labi na kaninyo nga naminaw karong kabuntagon. So sa atong pagsugod karong kabuntagon atong abrihan ang ato ang Biblia nga makita nga sa Hebrehanon kapitulo 6 13 to 20 or Hebrews chapter 6 13 to 20. Ingon pa dinhi ang pulong NIV version. Ingon pa dinhi. When God made his promise to Abraham, since there was no greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Men swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to any or all arguments. Because God wanted to make the unchanging nature of his purpose very clear to the ears of what was promised, he confirmed it with an oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become the high priest forever in the order of Melchizedek. God bless the reading of this word. Now, ang tema nga atong pagatun-an karong kabuntagon mao kini. The certainty of God's promise. No, the certainty of God's promise. Now, kami nga tag certainty of God's promise, ang Bisaya niini dili kaduha-duha ang saad sa Ginoo. Para ating i-simplify pa gyud. Ang sigurado nga saad sa Ginoo. Kaya ang word mong nga certainty or certain, meaning ba't ipasabutan na sure, exact, or no doubt, no mo na siya ang word nga certainty. Came from the word certain, or sigurado gayud. So karong kabuntagon maghisgot kita mahitungod sa mga saad sa Ginoo. Kita nga mga anak sa Ginoo na side man gayud kita nga samtang ang atong pagsalig nganha sa Ginoo. Daghan tag mga saad nga atong maklaim, atong makuha nga nasa Dios. Kay lagi kita nga tinawag sa Ginoo, saad man sa Ginoo nga dili ta niya pasagdan og iya gyud ang atimanon. Busa kung ato yung basahon ang Biblia, niya magkugi gyud tag tuki sa iyang pulong. Makakaplag kitag daghan kaayo, in fact hundreds of promises in the Bible nga atong maklaim kada adlaw. But it just so happen nga daghan sa atoa dili exempted ang mga Kristohanon. Nga usahay, matintal sila ba? Sa pagsalig sa ilang kaugalingon nga mga pagpaningkamot, inay mo salig sa saad sa Ginoo. Muna nga pag-abot sa unahan, dili maayo ilahang naabtan. Busa karong kabuntagon, ato yung kanang, atong himay-himayon ba? Pwede ang word nga refresh akong gamiton, atong i-refresh ang atong mga panghuna-huna ba? O ato bang i-rewind, atong i-recall ang mga saad sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kay para dili ta maabtan ba sa kanang kalaay o kakulba man or kana bang panghuna-huna ba nga daw atong kinabuhi karon murag wala na may kasiguruhan tungod lagi sa mga nagakahitabo sa atong palibot sa pagkakaron. Busa karong kabuntagon maghisgot kung mahitungod sa mga saad sa Ginoo. Nga usa sa tao nga atong gamiton para atong himuong ehemplo ang iyang kinabuhi, ang kinabuhi ni Abraham. Nasayod kitang tanan nga si Abraham gitawag siya nga amahan sa pagtuo.
kay talagsaon gyud yang pagtuo nga sa Ginoo. Nga tungod aning pagtuo ni Abraham, nadawatan niya ang mga saad sa Ginoo nganha sa iyang kinabuhi. Busa karon kabuntagon atong hisgutan ang iyang kinabuhi. Unya atong i-apply sa atong kinabuhi karon para ang mga saad sa Ginoo atong maangkon ug atong ma-enjoy samtang buhi pa kita. Okay, to be precise, para atong yung masabtan, gusto ko basahon ang Bisaya nga version sa atong text karon sa Hebrehanon chapter 6 verses 13 to 20. Akong basahon sa Bisaya ha, kay ganahan ko sa iyang version ba, mas klaro siya. Ingon pa din hiyo. Hebrehanon kapitulo 6, 13 ngadto sa 20, nagaingon. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyahang gisaad. Kawala na'y lain panglabaw kaniya, gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. Mingon siya, isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw ug hatagan og daghang kaliwat. Dagpailob si Abraham ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung ang tawo manumpa, gamiton niya ang ngalan sa labaw kaniya ug ang panumpa mao'y magtapos sa tanang paglalis. Buot tinawon pag-ayo sa Dios. Ato ni siyang paminawon pag-ayo ha. Buot tinawon pag-ayo sa Dios alang kanila nga mudawat sa iyang gisaad nga dili gayud niya usbon ang iyahang saad o ang iyang tuyo. Tungod niini, gipanumpaan niya ang butang nga iyang gisaad. Mao nga ang Ginoo nag-ingon siya, tungod ning duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili gayud siya mamakak. Busa, kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kaniya, dadasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. Gihuptan nato kining paglauma, ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi, siguro kini og kasaligan. Milahus kini sa tabil sa langitong templo sa kinasulurang alampuanan. Naguna, pagsulod si Jesus didto alang ug tungod kanato. Nahimo siyang pangulong pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapari ni Melchizedek, no? So unsa may buot na kung i-emphasize aning kabuntagon, may tungod aning kasiguruhan sa saad sa Ginoo. Ang Ginoo sa dihang naghimo siya pagsaad or saad kay Abraham. Tungod kay wala na may mulabaw sa iya kay Dios man siya. Ang iyang gihimo para masiguro unya ang mga tawag gid makasalig sa iyang mga saad. Nanumpa siya mismo sa iyang kaugalingon. Now, atong tan-awon dinhi unsa ang kalahian sa word promise ug oath. Kay duha man i-gamit ring nga word God, no? Promise. When God made this promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by or oath, he swore by himself, meaning nanumpa siya. Now, unsang kalahian sa pagpanumpa or pagsaad? Ang saad, pwede man kamuingon nga, o sige, buhaton nako ang responsibilidad kay gipili man ko ninyo nga inyuhang opisyalis kana sa mga organization or sa mga unsa man nga mga hanay sa mga offices nga naay mga officers sila nga gi-elect, no? So sa dihang napili ang usa ka tawo nga mahimo siyang opisyalis, naagid na normal sa usa ka tawo nga musaad siya nga sige, salamat sa inyong pagpili. Ang musaad ko kay inyo man kung gipili is si presidente ba or vice presidente, akong buhaton ang akong mahimo para sa ato ang asosasyon. Pero kana siya nga saad, kutob lang yun na siya nga saad. Pero mas mapahugtan siya o mas mapalig-on siya kung ato agad siyang panumpaan. Muna nga every organization nagna sa gitawag nga oath-taking service para lagi i-confirm o i-affirm ang iyang gisaad during sa iyang pagdagan man o sa diyang na-elect na siya hangtod nga mag-function siya as officers in that certain organization. So in short, ang Ginoo, kuang gid siya baka nang grabe iyang kaalam ba nga Ginoo na gani siya pero wala gyud gitagaan gani og kanang wala niya gisimple ba ang iyang saad ba? Murabag, gipahugtan niya maayo, gipakusgan niya maayo para ang tawo nga magsalig kaniya, makaingon gid ba nga tinud-on niya or buhaton yun niya iyang saad. Sa pamaagi nga, sa dihang nagsaad siya, walang siya kutob nagsaad, kundi gipanumpaan yun niya nga buhaton niya kini.
Gusto na ko balikot ng verse 17 sa Bisaya nga version ha. Kaya para mas strengthen na itong maayong idea ba. Ingon pa din buot tinawon pag-ayo sa Dios alang kanila nga modawat sa iyang gisaad nga dili niya usbon ang iyahang tuyo. Tungod niini gipanumpaan niya ang iyahang saad. Gusto gyud sa Ginoo ipakita sa ato abang kung unsa ang iyang gisaad, iyahag gining buhaton ug dili niya usbon. Muna nga, di lang siya kutob ni saad, nanumpa gayod siya nga buhaton niya kini. Yabulahan kita tungod kay kita nga nagsalig sa Ginoo. Unya nagsubay ta sa iyang kabubuton, ang mga saad sa Ginoo maanaa kanato. Apan karong kabuntagon para atong mapalig-on pagyud maayo ug atong pangmasabtan pagyud maayo. Unsa ang mga saad sa Ginoo nganhi sa atong kinabuhi? Magtuon kita ug atong kinitun-an karong kabuntagon. Okay? So, akong paghandom nga kamo nga naa sa mga panimalay ninyo, mag-take note gyud mo para at least inyo siyang ma-review later on after sa ato ang service. Okay, ingon pa din life is full of uncertainties, correct, no? Ang kinabuhi gyud walay kasiguruhan. Usa ka writer nga akong nabasahan si Agustin, wala siya apelyido, pero gibutang niya iyang pangalan after the write-ups, ingon pa siya nga truly, life is full of uncertainties. Siya nga, take for instance, ana pa siya. My friend Justinian, who is my best buddy, niadto lang siya sa iyang balay, yang bag-o niya nga balay, kaya nagpatukod man siya balay. Pagsulod niya sa iyang balay, natingala na lang mingawa na siya kagawas. Kaya di ito, pagsulod niya, didto nalipong siya og namatay. Nisulod lang siya sa iyang balay ha. Bag-o nga pintura iyang balay, siguro ang baho sa pintura mo ay nagsuffocate sa iya. Siya another friend of mine, si Andrew, ingon siya. Nagsigimig pangatawa during our party kay bibo kaimi, nagudya kami. Then all of a sudden, naay langaw nga misulod sa iyang baba og natuok siya, namatay. So di ba kung atong tan-awon, ang kinabuhi walay kasiguruhan karon okay pa ta kaayo, lig-on pa ta kaayo, malipayon ka ita. Wa ta kabalo unsay ugma. Ang atong kahimtang siguro karon hayahay pa, pero wa ta kabalo unsay mahitabo ugma. Munang ang kasiguruhan lamang sa atong kinabuhi, makita nato ang anha sa Ginoo. Munang importante kaayo nga atong barugan ang pulong sa Dios. O karong kabuntagon atong tukion ang papila ka mga saad sa Ginoo nga which I believe ang ato ni siyang madakpan ug ato ni siyang dawaton ug ato ni siyang ikinabuhi, makabenepisyo ni siya sa atong kinabuhi para samtang nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo walay landong sa kanang kalaay o pagtalikod man sa pag-alagad kaniya tungod kay nasayod man kita nga kung ang Ginoo magsaad sigurado gayud. Okay? So tulo lang ka punto atong gisgutan karon about the certainty of God's promise. Now the question is, what are those promises? Unsa tong mga saad sa Ginoo makaingon ta ba nga sigurado gayud? Unsa kini nga mga saad? Number 1. Atong basahon kay na-mention man diha sa ato ang gibasa no sa Hebrehanon ang kinabuhi ni Abraham. So atong gamiton ang kinabuhi ni Abraham nga mao'y ehemplo ba mo'y atong sumbanan. Para makita nato unsang gihimo sa Ginoo sa kinabuhi ni Abraham nga posible pod mahitabo sa ato ang kinabuhi. Muna nga unsa man ang mga saad sa Ginoo ngadto kay Abraham. Unya mahitabo pod. In fact, nahitabo na gani siguro sa ato ang kinabuhi. Tulo lamang kabutang. Atong basahon ang Genesis chapter 12. Okay. Genesis chapter 12. Okay, naghimo ko dig summary story. Ingon pa din When the Lord said to Abram, kaya this time di pa man Abraham, si Abraham, Abram pa siya. Sa chapter 17 pa na change ang name of Abraham. Chapter 12 ni sa Genesis, ingon siya, the Lord said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And the people on earth will be blessed through you. Okay, verse 4. So Abram left as the Lord had told him, and Lot with him, together with his wife Sarai. At that time,
Si Abraham was 75 years old when he set for Haran. So, dili na ko basahon ang tanan nga mga verses, pero ako na lang siyang i-summarize. Si Abraham, sa Genesis 11, no, ang gamay lang nga background para makasabuta ba? Sa Genesis 11, si Abraham, komportable na gyud kay siya sa ilahang lugar. No, kauban niya iyang mga paryente, iyang lolo, daghan silang mga kabtangan, daghan silang mga maid, yung tawag rin, male servants and maid servants. Lami nagkayang kahimtang, nindot na gyud kay sa nga tanan iyang kay nabuhi, no. Pero all of a sudden, sa Genesis chapter 12, tungod kay naamoy plano ang Ginoo kay Abraham. Gisultian niya si Abraham, ingon siya nga, biyai ang imuhang nasod, ang imong mga katawhan, pati ang imuhang papa, ang imong papa ba, father's household, meaning makaparintihan nimo og alakaw ngadto sa yuta nga akong ipakita nganha kanimo. Og lakip ni ana sa verse 2 and 3, naay gisaad ang Ginoo, naa siya giluwatan nga mga saad kay Abraham. Ingon siya nga, himuon ko ikaw dako nga nasod, panalanginan ko ikaw, himuon na akong bantugan ang imuhang pangalan, ug mahimo kang panalangin. Panalanginan ko ikaw, ug katong magpanalangin kanimo, panalanginan ko usab, ug katong mutunglo kanimo, tunglohon ko. Ang imong mga katawhan sa tibuok kalibutan mapanalanginan. So ingon ana ang saad sa Ginoo kay Abraham. So that time si Abraham nga nakadungog siya sa saad sa Ginoo without any doubt, without any second thought, di ba? Ingon siya sa verse 4 dahil ingon siya, so Abram left as the Lord had told him and bring along with him Sarai his wife and Lot his nephew. So atong makita dinhi ba nga si Abraham pagkadungog niya nga Ginoo nagsugo sa iya nga mulakaw siya kay naay padtuon siya sa Ginoo sa dapit nga diin didto ingon pang Ginoo, panalanginan ko ikaw. Wala nagduha-duha si Abraham, wala gid siya nagduha-duha, nilakaw siya. Kauban niya iyang asawa o si Lot o nagdala siya mga pipila ka mga binuhi o mga alalay niya. Wala siya kabalo-asa siya padtuon sa Ginoo. Kaya ngayon lamang sa Ginoo sa iya, biyai ang imuhang panimalay, biyai ang imuhang amahan, adto ka sa dapit nga tultulan ta ka or isulti na ako nga imuhang adtuan. So dili specific pa ang dimension ni Lord nga lugar nga iyang adtuan. Pero still si Abraham, his prompt obedience, grounded with faith in his heart, bibangon siya. Ang iyang pagkamatinuo pa, obedience, iyang pagkamatinumanon, dala ang pagtuo, mibangon siya, milakaw siya. No, so wala gyud ka nang lingi-lingi. Bibit-bit niya ang mga pipilala nga importante sa iya. Ug dito tuod man, pag-abot niya sa lugar nga gisaad sa Ginoo, layo-layo pod, taas-taas pod yang gilakbay. Ang unang gihimo ni Abraham, naghimo siyang halaran sa pagpasalamat, altar to offer an offering to worship and give thanks to the Lord. Na imo nakita ang kasing-kasing ni Abraham ba, niadto siya sa lugar nga wa pagyoy kasiguruhan. Kung atong tan-awon ba sa kanang tinawanon ba nga panglantaw, dili sigurado kay asa gud ka siya dalon sa Ginoo. Pero ang gihimo ni Abraham, dilakaw siya. Dala ang pagtuo ba nga buhaton sa Ginoo ang saad niya sa verse 2 and 3. Nga tuod man pag-abot sa dapit sa kabungtod ni ana, nga naabtan nila, gilakawan nila, isa sa ilang gilatas ba nga bukid. Ang unang gihimo ni Abraham, naghimo siya pasalamat, naghalad na siya, naghimo siya altar to worship and offer thanksgiving to God. Po dili pa dayto mao ang dapit nga musital sila sa unahan pagyud ay. Nya pag-abot sa unahan, which is the Canaan land, ingon pang Biblia sa Genesis chapter 12. Ningon ang Ginoo, sige Abraham, diri na ka magsettle, diri ka magpuyo. Ang gihimo ni Abraham, pag-abot didto, naghimo siya og tent nga ilang puloy-anan. Try to think of it ba? Kakomportable na sa kinabuhi ni Abraham sa Genesis chapter 11. Nanatanan sa iya ha. Pero sa dihang gisultian siya sa Ginoo nga mulakaw siya, wala gid siya magduha-duha. Nagmatinumanon siya, dala ang pagtuo kay naay saad ang Ginoo. Now, unsa man ang saad sa Ginoo kay Abraham aning panahona. Muni siya ang unang punto nga atong hisgutan karon.
God promised Abraham His presence. Promised presence. Yes, ningon ang verse 2 and 3, panalanginan ko ikaw. Himuon na kong bantugan ang imong pangalan. Himuon ta kang dako nga nasod. Pero kanang nga mga butang, dili man na siya mahitabo kung dili mo uban ang Ginoo sa iya. So ang unang gid nga pabor nga nadawatan ni Abraham sa iyang kinabuhi, one of the many actually, kaya daghan naman siya nadawatan nga mga pabor, ang presensya gid sa Ginoo. No wonder nga sa dihang si Abraham niabot sa dapit sa Kanaan. Nga temporarily ba naghimo siya tent nga ilang kapuy-an. Try of the discomfort ba? Try to think of the discomfort nga kanang nasinati o masinati ni Abraham during that time. Ay ang gibiyaan siguro gwapo na nga balay na anatanan. Pero pag abot niya sa yuta nga giingon sa Ginoo nga iyang adtuan which is Kanaan, nagtent lang siya didto. Pero walay question si Abraham, nagpadayon gud siya sa pagtuman sa gisulti sa Ginoo. Kay nasayod siya, kay ang Ginoo mo'y nagsulti, uban niya ang Ginoo, naagay mahitabo sa iyang kinabuhi. Ug tuod man, tungod kay si Abraham matinumanon, he was indeed well protected and well guarded. In fact, sa panahon gani nga dito siya nagpuyo sa Kanaan, nato yung mga panahon nga naay mga naigutom, no? Nagutom siya. Unya, ang dapit lang nga dagaya ang Egypt. Nya ka ng Egypt ang dili siya basta-basta masudlan. Pero during that time, tungod kay wala man sila choice, so niadto si Abraham didto. Nya with all the faith in his heart, nga makakuha gid siya pagkaon. And indeed, he gained favor from men, which is Pharaoh, si Farao. No, nga didto, sa dang nisulod sila didto sa Ehipto, kitagaan silang pabor sa hari or ni Pharaoh. Nakapalit si Abraham ug daghan kay nga mga karnero ug mga hayop ug mga sulugoon na po. Nadugangan na po iyang mga sulugoon. So meaning, si Abraham dato na siya daan paghawa niya sa Haran. Pero pag abot niya sa Kanaan, mas midato siya. Tungod kay gitabangan man siya sa Ginoo, tungod kay naa man ang presensya sa Ginoo nga na kaniya. Ang Ginoo mo oy nag-abri og tanang mga opportunity. Nag-abri og tanang mga panalangin para kaniya og ngadto sa iyang panimalay. What does it mean to us? Unsay buti pasabot ana sa ato ang kinabuhi as application ba? Kato kay Abraham man to. Pero how about us today? Unsa man ato makuha dinhi nga lesson ba sa life ni Abraham? Tungod kay nagmasinugtanon siya, nagtuo siya sa Ginoo, nagsalig siya nga ang presensya gyud ni Lord nauban kaniya. Unsa pud ang mahitabo nga nato kung ang saad sa Ginoo nga tagaan uubanan ta niya ang iyang presensya magauban kanato, unsa man pud ang mahitabo sa tuang. Ini ang mahitabo ingon pa dinhi. If God is with us, if His presence is with us, nothing to worry about. So kung ang presensya di sa Ginoo uban nato, naa siya uban nato kanunay, wala tay kabalakan. Pero what happens sa mga tao karon? Puno kay sa kabalaka. Tungod aning mga nahitabo ba? Nga wala to siya gi-expect nga mahitabo. Pero kita nga mga anak sa Ginoo, kung naa di ang presensya ni Lord sa atong kinabuhi, wala tay dapat kabalakan. Ang ato lamang buhaton, atong saligan ang saad sa Ginoo. O usa sa mga nindot nga mga saad sa Ginoo nga atong i-claim ba? Ato siyang kanang kuhaon, ato siyang i-enjoy. Kaning saad sa Ginoo sa Psalms 91. Muna siya kasagaran ginabasa nako or one of my favorite chapters in the Bible. Psalms 91. Pero few lang akong basahon ba, pero ako anang assignment sa inyo ha. So Psalms 91 ingon pa dinhi, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Kaning verse 1 nagisgot ni siya nga, He who lives sa NLT version, He who lives in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. So may buti pasabot ani. Siya nga nagpuyo sa landong sa labawng makagagahom ug magpaubos nganha sa Ginoo. Ingon pa ang Ginoo, He will be our refuge. He will be our strong refuge and our strength. Nya,
ang succeeding pa nga mga verses akong basang magot ang Bisaya, ganahan ko nagdala jud kog Bible nga Bisaya kay ganahan man ko magbasa sa Bible ug Bisaya kay mura bag ma-relate kay nako sa akong kinabuhi ba. Yung pa dinhi. Ang mudangup sa labing halangdon, Salmo 91 ni siya ha. Ang mudangup sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan, makaingon sa Ginoo. Ikaw ang akong manlalaban ug tigpanalipod, ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Ug ang mga succeeding mga verses naghisgot niya siya may tungod sa mga benefits o sa mga butang nga buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung kita magpabiling kani magong shelter of the Most High, ang buti pasabot ani presence of the Lord. Presensya sa Ginoo. So kung kita ay magpabilin nga na sa presensya sa Ginoo, kita mo dangup sa labaw makagagahom which is our Lord. Mo ni siya ang ato ang ma-enjoy. Mo ni siya ang saad sa Ginoo nga atong maangkon kung kauban nato ang iyang presensya. Paspason ako basa ha. Gikan sa tanang mga katalagman nga wala mo hisayri, ilikay kagayod niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. So, pwede po day ang COVID-19 ma-exempted ta, no? Kaya saad man niya sa verse 3, nga ilikay ta niya. Tabunan kaniya sa iyang mga paku ug dili kagayod maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamaunungon manalipod o magbantay kanimo. Dili kaunya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion o sa mga udyo nga naghadyong panahon sa adlaw. Mahimong mga pukan ang usa ka libo diha sa imong kiliran, napulo ka libo-libot kanimo apan dili kagayud maunsa. Ug daghan pa dinhi nga mga saad sa Ginoo nga atong makita sa Psalms 91. Muna diri gusto natong makita ba nga ang Ginoo kasaligan gayud. Ang iyang saad kanato dili mausab. Motingon niya kaganiha nga di na siya kutob nagsaad na numpa gayud siya. Ug kung sa iyang gipanumpa dili gayud niya usbon. Busa kung unsa ang giingon nga ni sa Biblia labi na aning Psalms 91, it shall really come to pass to us. Mahitabo gyud ni siya. Muna akong usahay na kay kabalakan, mura bag ang imong kinabuhi, mura bag halakoy na unsa naman niyo nga grabe naman kay COVID cases sa Pilipinas. Number 2 naman ta sa Asia. Nga daw mabalaka ta di na ta mugawas, halos di na lang gyud ta mag-abnormal nang ato ang kinabuhi tungod kay napuno kita sa kabalaka atong hinumduman. Nagsaad ang Ginoo sa iyang presensya. Ug nganha sa iyang presensya naa dinha ang kasiguruhan. Labi na gyud, last nga verse aning promised presence ni Lord. Kung kita maghimo sa pananawon, no? Kung kita magmatinumanon unya atong buhaton, ang atong buluhaton isip mga tinawag sa Ginoo sa pagsulti ngadto sa uban ug paghimo kanilang disipulo. Matthew 28:18-20. Mao pud ni siya ang promised presence ni Lord. Ni siya dinhi, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ya kani siya ang nindot kayo nga sunod. And surely I am with you always to the very end of the age. O, diba? Presensya na sa Ginoo. Kung kita di ay mulakaw, unya magsugid ngadto sa uban mahitungod sa pananawon, mahitungod kaniya, mahitungod sa kaimportante sa pag-alagad kaniya. Kani siya ang saad nga dili gyud usbon sa Ginoo, siguruhon gyud niya nga matua. Ingon siya, and surely I am with you always to the very end of the age. The promised presence of God is truly, truly amazing. Kung ato lang ng huptan, dili gyud ta magakabalaka. Amen? Number 2. Okay. Tulo lang ato nisgutan karon. Genesis chapter 22 verse 1 to 14. Still sa kinabuhi gihapon ni Abraham, no? Unsang ikaduha nga gisaad sa Ginoo kay Abraham, nga mao pud iyang saad kanato. Okay. Yung pa dinhi. Genesis chapter 22. Pipila lang ka verses akong basahon. Yung pa dinhi. Unya wala madugay gisulayan sa Dios si Abraham o gitawag siya Abraham. This time ang iyang pangalan Abraham na dili na Abram. Og si Abraham itubag ingon siya ania ako. Miingon ang Dios, danak nga imong gihigugma og lakaw ngadto sa yuta sa Moria.
Ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Verse 3. Busa sayo sa pagkabuntag, nangahoy si Abraham alang sa halad. Gisangunan niya ang iyang asno o gipakuyog niya si Isaac ug ang duha niya kaulipon. Mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Sa katulong adlaw sa layo pa si Abraham nakita niya ang dapit, unya giingnan niya ang iyang mga ulipon. Pabilin kamo dinhi uban sa asno, kami ni Isaac moadto didto aron pagsimba ug mobalik ra unya nganhi. Si Isaac mo'y gipadala ni Abraham sa sugnod alang sa halad ug siya mo'y nagdala sa kutsilyo ug sa kalayo. Unya mipadayon silang duha. Wala madugay miingon si Isaac. Ingon si Isaac sa iyang papa or siya nga tay. Mitubag si Abraham. Unsa man anak, nangutana si Isaac. Aniya ang kalayo ug sugnod. Apan hain man ang ihalad nga nating karnero. Nya kani siya ang gwapo kayo nga gitubag ni Abraham. Si Abraham mitubag, anak, ang Dios mo'y muhatag kanato og halad ug mipadayon sila sa paglakaw. Sa atong gibasa, atong nakita ba nga, sa gihapon si Abraham nagmasinugtanon. Sa dihang niingon ang Ginoo sa iya nga, dala ang imuhang anak, ang imong bugtong anak nga si Isaac, nga imong gyung gihigugma. Yang moadto ang kangadto sa dapit sa muraya. Isakripisyo siya isip buhing gusto na ko ang pinaka-precise nga word yun. Dada si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma og lakaw ngadto sa yuta sa muraya. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. No? Ihalad siya ngadto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Si Isaac iyang bugtong anak ipahalad sa Ginoo. Ug tuod man si Abraham sayong kabuntagon early the next morning. Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac early in the next morning. Grabe ang kinabuhi ni Abraham ba? Nagtuod man, nilakaw sila, pag-abot atong dapit, nga gitudo sa Ginoo sa ilaha, nga to make the long story short, kay kabalo ko kani siya nga storya, halos ato naman siyang nadunggan no, sa mga pipila. Pag-abot dito sa lugar nga gitudo sa Ginoo sa iyaha, naghimo si Abraham og altar, o iyahang gibugkusan ang kamot ni Isaac, o sa dihang iyan ang gibutang ipaton nga dito sa kahoy nga iyahang giplastar kay lagi moto siya ang iyang sugnuran para mahimong iyan ang i-offer si Isaac kay mo lagi ang ingon sa Ginoo sa iyaha. But all of a sudden the voice of an angel said to him, ayaw buhatan na Abraham. Kaya nakita na ko ang imong kasing-kasing nga wala ka nagmakuli, wala ka nagdumili sa paghalad sa imuhang anak. Nalipay ang Ginoo sa imuhang gihimo. Ug tuod man, pagkadungog di Abraham ni ana, giyahat niya iyang mata ug dito sa sampinitan, so sa kalugar nga naay sampinit, nakita niya ang lalaki nga karnero. Nya katoy ang gikuha, nya mo ang gihalad in exchange to Isaac. Unsa man ang saad diri sa Ginoo nga atong nakita ba? Nga amazing kaayo gihimo ni Lord kay Abraham tungod kay nagmatinumanon siya. He provides. Iyahang gi-provide ang kinahanglano ni Abraham. So, ang ikaduha diri nga saad ni Lord, ang ikaduha nga promise, the promised provision. No? The promised provision. Kung atong tan-awon din hiba, ang gihimo ni Abraham ba, lahi gud siya. Kay sa dihang nag-ingon ang Ginoo sa iya nga ihalad ang iyang anak, wala gud siya nagdumili. Wala gud siya nag-question. Again, wala gud siya nag-question. His prompt obedience, even under such trying circumstances, maogi nakapalipay sa Ginoo. Ana iya ganing pagkamatinumanon. Bisan dili gid nindot ba, dili dali ang sitwasyon kay iyang anak mo ipahalad. Puro nagtuman gud si Abraham. Nya ako ganahan diri ba nga nakainggo ko ba nga grabe gud ang heart ni Abraham no. Kani sa verse 3 ba.
Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. Sa iyong kabuntagon, wala gingon diri ba nga, sa iyong kabuntagon with a heavy heart, Abraham got up, unya, nagtapok siya mga kahoy. Kaya para gigamiton sa paghalad sa iyang bugtong anak, wala gi-mention din nga heavy iyang heart. Ang gi-mention din early the next morning, nagtapok dahin siya mga kahoy. Niya gibit-bit niya ang iyang alagad, iyang mga servants, iyang mga ulipon. Kauban ang iyang anak, ninglakaw sila. Nga wala gyud siya kanang makita nimo ba nga gi-question niya si Lord. Nangutana siya kay Lord, nganong ako pamangyong anak, Lord? Nadaghan man din sa akong kadato, bisang pag 5 kabo karnero akong ihapo, akong ihalad, Lord ba? Pili lang ka unsa nga hayop din pero wala siya nag-question. Kaya this time dato na ba si Abraham. Daghan na ba siya mga hayop, daghan na ba siya mga properties. Pero ang giingon gyud sa Ginoo iyang anak. Tuod kay gusto mo gud ipakita sa Ginoo ba nga sa panahon day nga magmasinugtanon ta sa iya kung mutuman lang kita sa sugo sa Ginoo, bisag unsa ang ato ang buhaton, basta nakita sa Ginoo ang atong kasing-kasing maayo, nya gusto ta nga magpahimuot sa iya hinagbuon sa Ginoo ang atong mga pagkinahanglan. Kay kalakip sa saad sa Ginoo, hinagbuon gyud niya ang atong mga pagkinahanglan. And my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Tagbuon gyud sa Ginoo ang atong mga pagkinahanglan kay siya man ang tag-iya sa tanan. The earth is the Lord and the fullness thereof. Iya man ning tanan. Pero gusto mong utan-awon sa Ginoo atong kasing-kasing kung sa panahon ba nga testingan ta niya ba? Willing ba ta mohimo sa mga butang nga gusto sa Ginoo kuhaon nganhi kanato? Nya kana nga certain nga butang kana siya nga butang precious kay sa tuwa. Nga kung kita lang sa tinawhanon lang nga bahin, dili kita mo sugot ba? Kung ako nagunahon ako nagbasa ko ani nga chapter, kung ako ato nya bugtong anak lang nako, dili pwede. No, halos magani atong anak diato siya palamukan, dili pagutuman, hala tanan na lang gyud nga mga pag-atiman atong ihatag sa atong mga anak kay lagi palangga kay nato. Pero si Abraham wala. Without heaviness of heart, he obeyed the Lord. That's why provision comes. Gihatag sa Ginoo ang panalangin, ang tubag. Nga imbis nga si Isaac ang iyang ihalad, adunay lalaki nga karnero nga maoy ihalad in replace to Isaac. Unsa man na siya ang buti pasabot sa atuang kinabuhi karon? No? Yes, usahay moingon ta ba nga ang Ginoo siya man ang atuang provider. Pero for so many times, we fail to acknowledge Him by doing our own thing. Da kay mga tao karon nga grabe kay maningkamot, no? Grabe yung pagpaningkamot to the point ba nga usay malimtan na nila wala na sila panahon sa Ginoo. Sad kaayo tungod kay ang panalangin nga gihatag si Ginoo sa ilaha nga mahimo nilang panginabuhian ba, makuhaan nila sa ilang source. Mao ni nahimong babag nga dili sila kaalagad sa Ginoo. Reason perhaps nga wala na sila nadawatan pa nga laing breakthrough. Kaya nakita man sa Ginoo nga ang ilang kasing-kasing tuhop man kay sa panalangin nga iyang gihatag. Ana mo gud si Lord. Siluso si Lord ba? Unsa mga butang nga mahimong babag sa atong gugma nga kaniya. Kuhaon gyud na niya. Kay gusto siya nga focus ta. Kay gusto niya masabtan nato nga siya ang atong provider sa tanan. Kung musalig lang gyud ta sa iya, nya tumano nato ang iyang mga sugo. Ug magpailalom ta sa iyang mga pulong. Dili lisod sa Ginoo ang pagpanalangin kanato. Kaning God's provision ba, kaning promised provision. Gusto ko siya i-share. Lakpit lang, gamay lang gud kaayo mahitungod sa among kasinatian ni Pastor Ding. Dili kay namo ni gina-share kay we don't want to brag. Kay after all ang himaya ug dungog para lamang gud kay Lord. Pero nakita nako ba samtang na malandong ko ani niya nga lesson ba. Nakabitaw no? Kay kami gitest pud mi ani ni Pastor Ding before, no? Kita mga tanan natay mga dream car, natay mga dreams day. Natay gusto tag mga dream house, dream car, dream boy, dream girl, pwede man na. Natay mga dream nga mga relationship, so forth and so on. Sa mo ani Pastor Ding, taud-taud gid mi nagpuyo ba nga kanang sa parsonage mi, anya natay one time nga ako gusto nag-offer sa ko sa ilang balay.
So nagpuyo mi didto. Pero daghang katuig nga sa personage gid mi ni Pastor Ding. Unya dili gid mi komportable kay nagdagko mga bata na nagko gyud. Dili gid kay mi na ka komportable. Pero tungod kay panalangin sa Ginoo, gin-enjoy lang gyud namo ang blessings ni Lord. So sa panahon nga kanay mga panahon nga maibog mi, labi na sa mag-reunion mi mga pamilya, kay mistimada clan nya. Magstoryahanay nya sa among pamilya ako lang that time ang wala pa jud balay. Nya secretly na ako kay ibog ba murag ay ako lang jud ang walay balay mo to nga akin siya ning han. Kadang kano sa ta magbalay pa si Pastor Dinghan. Kung dili kita ta makabalay di sa kalibutan, sa langit lang ta kay dito atong balay lunlun bulawan, laktan lang nato, lakwan lang nato ang bulawan, katawa lang pod miso. Walang pod mo kay imo man ang imong kabuton kanus agad mahitaw ang among dream house. So, katong man ang among mga anak nga man si kuya, nya syempre ingon siya ningahan magbalay jud ta, nako sige hinahinay kog tigom, hinahinay tigom. Nya tuod man nakatigom gud mi. Karon kay diabot man ang panahon nga na-challenge sa church nga magtukod og palaparan ang building papadakuon kay lagay dili na igo. Kung nag-challenge og kanang giving pledges. Unya during that time dako na gid among tigom. Dili gid kay not that much pero medyo sa mo agad dako na to ba. Nya mo to nga pagkabalo na mo nga ang building, i-expand siya. Unya wala makay dakong pundo ang church before so mga kasigso na nag-pledges sila. Ningon si Hani sa ko siyahan. Dili man gihapon igo niya atong kwarta kung magpabalay ta, ato ni siyang isid. Ato siyang isid tanan jud, walay bilin. Kay ato ni siyang isid kay I believe kung ato ni siyang isid, God will provide for our home or for our house. Naku sigihan. During that time po dula jud ko ni angal. Napi mga time kani mga asabi, napatay budget, napatay dapat palito, napatay dapat nga priority bayad ngano man jud, di ba? Maana man mga usual nga mga complaints. Pero during time amazing gud kay si Lord nga. Ako kasing very open. Kasi gihan ato gihatag. Tuod man to make the long story short, gihatag na mo gi-shoot gud na mo tanan. Kay yung pasihani mo maghihaponan. Kung ato ni siyang ibalay, di maghihapon ta ka kabalay ani. Siguro pila lang pila lang siguro ka dingding, siguro di siya mahuman. So, ang gihatag ang tanan. Tuo mi nga nayuhaton si Lord sa mua. We believe that God will provide for our dream house. Kabalong migsoon, wala lang niabot og isa ka tuig. Gi-provide yun ni Lord ang among panginahanglan sa among balay. Nakabalay dayon mi after few months. Since that time when nag-seed me. Yung nakita na mo ba how God provides everything? Amazing kay si Lord kay within 6 months lang naturok good nahuman actually pag siya nga follow for di siya totally finished good siya pero kahit paano human na siya nakapuyo mi sa among dream house because God provides. Nya ako nakita na ko ba as I meditate on this kanang lesson ba nga mo dito during that time kay nakita ni Lord bang amo kasing-kasing ba nga mas giuna namo ang iyang gingharian, mas giuna namo iyang buluhaton. Mao to nga sa panahon nga gitugot na ni Lord tungod kay amo man siyang giuna, amo man siyang giobey kay kabalomi during that time it is really the prompting of the Holy Spirit. Ang balang espiritu gito nagigistorya kay Pastor Ding kay siya nag-open sa kuhan atong gihatag ato ang savings tanan gid shoot o sigehan gihatag na mo tanan. Ya, tuman ato after lang pila lang kabulan nahitabo nga natukod among balay. Nakita ko nasabtan ako karon ba nga tan-awon gid sa Ginoo atong kasing-kasing. Kaya ngiyang provision mag-agad kung sa ang matang sa atong kasing-kasing. Sama gud kay Abraham. Kay nakita man niya nga si Abraham wala gid niya gidumili ang iyang anak ba. Gihatag gid niya iyang bugtong anak palangga kay niya nga anak. Pero gihatag niya nga wala gyud landong pangutana, walay landong nga kabugat sa kasing-kasing. Iyang gihatag tuon kay nasayod siya ang Ginoo gamhanan. Ang Ginoo maghimog pamaagi. Ug tuo man naghimog pamaagi sa Ginoo. Naghimog pamaagi ang Ginoo, gi-provide niya ang offering nga supposed to be ang anak unta ni Abraham nga si Isaac pero nahitabo nga ang sheep nga naa didto na nasangit sa sampinit maoy replacement kay Isaac. So say buti pasabotin him. God's promised provision will be ours because God is faithful. What He promised, He will do because God cannot go back to His word. Sama sa inyo niya kagaya, hindi niya pwede usbon ang iyang saad. Kung sa iyang gisaad, iya yun ang tumanon. 1 Timothy chapter 6 verse 17, NIV version, nagingon din him. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything
for our enjoyment. Okay? Ganang ko aning word ba nga, gingon din ba nga. Kuban those who are rich in this present world, not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain. Ang tanang butang nga naa sa kalibutan, bisan pagani ang atong mga bahandi, unsa man nga atong giisip nga atoa. Pwede na siya nga kuhaon sa Ginoo ug wala na siya kasiguruhan nga maatuan na hangtod sa hangtod. Bisan gani ning atong kinabuhi, dili man gani ni ato, gipahulaman lang ni Lord. Ang ganahan ako diri ingon siya, but to put their hope in God, who richly provides us everything for our enjoyment. Sa NLT version, kaning word with everything means all we need. God is able to provide all our needs because that is His promise. Bisan gani wala pa ta nangayo sa mga butang nga atong gikinahanglan, kung kita matinud-anon nga na kay Lord, nakita na niya. O kay nakita naman na niya, yan ang ihinagbo, yan ang tagbuon, bisag wala pa ta nangayo. Labi na gyud kung, ingon pa ang Matthew 6:33 nag-ingon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang atong unahon ang Ginoo, ang atong kasing-kasing danha, nakafocus sa pagigugma sa Ginoo, hinagbuon sa Ginoo ang tanan natong pagkinahanglan because He promised provision, especially those times that we are in need. Kabalo ko kitang daghang tag mga pagkinahanglan. Salig ta sa Ginoo kay dili gyud niya pakyason iyang saad nga hinagbuon niya ang atong mga pagkinahanglan. Last but not the least, what are the third thing? Usa ang katulong butang nga gisaad sa Ginoo? Kagani ato promised presence, no? Kaduha, promised provision. And the third one is this. Genesis chapter 23 verse 1 to 16. Sa kinabuhi gihapon ni Abraham, Sarah lived to be 127 years old. She died at Kiriath Arba, Hebron, in the land of Canaan. And Abraham went to mourn for Sarah and to weep over here. Unsa may naa dinhi nga ato makita sa kinabuhi ni Abraham? Promised comfort. Ikatulo, saad sa paghupay sa mga gibati. It was never mentioned in detail how Abraham coped with the pain of losing Sarah. Wala mag-mention sa detalye kung unsa iyahang gibati, basta kay ang giingon dinhi, he mourned and wept for Sarah. But we know the feeling of having lost someone dear to us, diba? Kitang tanan nakasinati man tag mga panahon nga nay mga tawo nga nawala sa tuan, namatian bata o mga parente man or piprasyo sa inyo inyong mama, yung papa ako wala na ko tatay wala nanay. So kanang pain of losing someone we love dearly, naka-experience gyud ko na di gyud siya lalim. To some extent, ang uban dili ka recover dayon. But remember this, sama sa gihimo ni Lord kay Abraham ba? In fact, kung atong basahon ang mga succeeding verses, yes, si Abraham, naguol man gyud siya. Pero naula nagdugay ang kaguol ni barugra pud siya. Naghimo siya mga pamaagi nga maplastar niya ang lawas ni Sarah. Siya mismo ang nakigistorya sa mga tao sa palibot, nangitag lugar asa ilubong si Sarah. So meaning, sa iyang action mismo, makita nato ba nga ligon gyud si Abraham. Og nahimo siyang ligon tungod kay naa manggod ang Ginoo ba niya. Yalabaw sa tanan, during that time sa iyang mourning og weeping, kada bang grabe siya in deep pain siya. Gi-comfort gyud siya ni Lord because the presence of the Lord is with Abraham. That's why kita nga mga tao atong hinumduman kanunay. Nga kung asa man ta or unsa man atong sitwasyon karon, God is the source of comfort and strength. Saad gyud na niya. Kung naaman maabot man ta sa panahon or punto man ba nga nakasinati ta ng kabugaton or problema man or unsa man nga mga struggle sa kinabuhi. Instead nga mudangup ta sa mga tao or kinsa man nga dili sa makahatag kanatong maay nga panambagon, let's go to God. Duol ta sa Ginoo. Ingon pa siya, come to me all you who are labor and are heavy laden and I will give you rest. Dali mo sa ko ingon pa ang Ginoo kay tagaan ta mo kapahulayan. Meaning to say, kung muduo lang kita sa Ginoo, kay saad man niya nga ihatang hupayon, ihatang tagaag kapahulayan, or rest or comfort,
siya ang atong unahon. Duol ta sa iya ha, without doubt. Nga kaya sa Ginoo alibyuhan ang atong mga pagbati. Kay Ginoo man siya. Kanabit ako sa mga patay, magwali si Pastor Ding. Nakasagana ako madungog sa mga tao, mingon sila ba nga, ang pulong sa tao, dili gyud igo nga makahupay sa pagbati sa mga nahimtundan karon. Mga man ang namatian. Pero ang pulong sa Ginoo, labaw pa sa pulong sa tao. Labaw pa ang Ginoo nga makahatag kanato og comfort kung kana mo do lamang kita kaniya. 2 Corinthians chapter 1 verse 3, ingon pa dinhi. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. No? Klaro kayo no nga, ang amahan, ang Diyos nga amahan, mo'y amahan sa kaluoy. Og siya ang Diyos nga makahupay sa atong mga gibati. Muna kita nga nakadawat sa maong paghupay or comforts, gikan sa mga problema man o mga katalagman man o mga kagulanan man nga atong nasinati, sa dihang nakadawat ta og paghupay gikan sa Ginoo. Kita nga nakadawat sa ingon pang Biblia, ato pong i-comfort ang uban. We should be a channel of comfort to others as well. Muna kung kanaganin natay mga kauban sa simbalay man, or bisa sa atong pamilya, ato ang mga immediate family. Kung naa sila mga problema, kita nga mga anak sa Ginoo, willing ka ita nga maminaw sa ilaha. Willing ka ita nga muhatag sa ilag panambagon. Willing ka ita nga mutabang sa ila tungod kay kita mangud nakadawat pud gikan sa Ginoo. And that should be the case. No? Kay dili man pwede nga kita nakadawat og daghang mga maayong butang gikan sa kay Lord unya ato alang suluhon para nang kaluwasan gud ginasulti kanon ni Pastor Ding atong vision keeper. Dili tungod kay naluwas na ka, muundang ang kaluwasan kay naluwas na ka. Dapat maluwas pa ang uban labi ng imong pamilya kay naluwas ka. Mao gid gihapon na sa paghatag og paghupay or comfort ba. Kay kita gi-comfort ni Lord tungod kay nagsalig man ta sa iyang mga saad. Gihuptan man nato iyang mga saad nga at any time when we are in troubles, when we are in problems, when our heart is heavy and we come to God, He will comfort us. The same, kung kita nakadawat og moong comfort kay Lord, kung natay makita nga mga tao nga naa sila sa sitwasyon nga dili maayo, bugat ilang gibati, ato usab silang i-comfort. Dapat mahimo tang channel of blessing, channel of comfort to those who are struggling, who are in pain. Oy bitaw nga gadhang ko aning simbalay nato karon ba? Muna siya ang beauty karon sa simbalay gani nato kay ang Ginoo ba gamiton ta niya nga channel of blessing sa mga tao kay ang naa sa to amang palibot sa simbalay mga simple lang kay nga mga tao say mga ulawon halos di mo tingog pero sa taud-taud na to nga pagkighalubilo sa ila magsugod ni sila open up sa tuwa. Nya from there matagantag kahigayunan nga ma-share sa ilaha unsa ang mga saad sa Ginoo. Nya kada kayo ang ganahan ni Lord nga mahimo tang channel of blessing, mahimo tang channel of comfort to those people who are less fortunate. That's why kamo nga mga simbalay leaders kung ginahimo ninyo na sa ingon ba karon ba kanang sa mga simbalay ninyo outreaches nagatabang mo nagapaminaw mo sila mga problema di lang kutob nga namina nag-extend gyud ta og help. Blessed are you tungod kay naay buhaton ng Ginoo nga mas nindot nga mga butang kay kalipay sa Ginoo nga mahimo tang galamiton para sa iyang gingharian. Amen. Muna nga tulo ka butang atong gisgutan nga mo isaad sa Ginoo. Nga gisaad niya kay Abraham pero sa gihapon ato karong ma-enjoy. Kay ang atong Ginoo mo di sa God of yesterday, today and forever. Kung usay ang gihimo kaniya ito, buhaton niya karon o buhaton niya bisan sa ugma. So kining tulo ka butang nga atong gisgutan kaganiha nga gihimo sa Ginoo ngadto kay Abraham. The same buhaton ni Lord sa atong kinabuhi karon. The promised presence, the promised provision, and the promised comfort. Ug dili gyud na ihikaw ni Lord sa atoa kung ato na siyang pangayoon. Kay saad man niya ug nanumpa pagayud siya nga kung unsa iyang gisulti, unsa iyang gisaad,
iyaha gayong buhaton ug dili gayud niya usbon. Busa, ang Ginoo faithful man siya kanunay siya mga promises, iya gyud ang buhaton tungod kay God cannot thwart His word. Dili niya pwede ito ison ang iyang pulong. Himuon sa Ginoo ang iyang bahin, pero naabot tay bahin nga dapat natong buhaton para atong madawatan ang saad ni Lord. So, God's part, buhaton niya iyang mga saad, pero unsa pod ang atong buhaton para atong madawat gyud ang saad ni Lord. Para atong yung mahuptan ba totally ang saad ni Lord. The certainty of God's promise we can have if we will do this. Just 3 briefly akong i-share. Sa verse 19 and 20. Ingon pa din hope pa din 19 and 20. Naitulo ka butang diha nga gisgutan nga dapat natong buhaton. Samtang atong gina-enjoy or atong dawaton ang mga panalangin sa Ginoo. Akong basahon sa Bisaya. Gusto na ko sa Bisaya siya. Okay? Ingon pa din Balik ta sa Bisaya nga version na last na ni siya nga verse I think. Ingon pa din Buotin awon pag-ayo sa Dios alang kanila nga mudawat sa iyang gisaad nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod dinhi gipanumpaan niya ang iyang saad. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kaniya nadasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom magitanyag kanato. Kaning verse 18 na itulo ka butang din sa English nga we have to put our hope in God as an anchor to our soul. So, tulo ka buta akong nakita dito sa verse 19. 18-19 nga atong buhaton. Number 1 is hope in God. Let us put our hope in God. Maglaom gyud ta kanunay. Dili gyud nato walaon sa tong hunang-huna ba nga walay laing kasaligan. O angay natong saligan sa atong kinabuhi ang Ginoo lang. Busa maglaom gyud ta sa Ginoo kay siya ang angkla sa ato ang kalag. Kung ang Kristohan o kung kita musaligan ha sa Ginoo, mahimo kitang sigurado. Kaya ang pulong sa Ginoo sigurado man pud alang kanato. So hope in God must be our part. Let us continue to put our trust, our hope. Let us believe in the Lord. Let us have faith in the Lord, increasing faith in the Lord. Because in so doing, God can work amazingly in our lives. Okay, hope in God is our part. Another thing is stand firm. Magbarog kita nga malig-on. Ang kinabuhi din sa kalibutan uncertain, dili sigurado, pero kung magbarog ta nga malig-on nga na sa Ginoo, buhaton sa Ginoo gipasunday sa Ginoo ang iyang mga saad. 1 Corinthians 15:58. Memorize kayo na ko nga verse kay one of my favorites as well. Yung pa din Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain. Busa mga kaigsuunan ko, magbarog kita nga malig-on. Stand firm. Magbarog kita nga malig-on. Kay dili pa ni mao, we are now on the last day of the last days. Nagkadautan na gyud ang kalibutan. Daghan nag mga balita nga usahay maalarma ta, makulbaan ta. Pero ang ingon sa Ginoo, magbarog kita nga malig-on kay siya nga nagbarog nga malig-on, yung mamuhat nganha sa buluhaton sa Ginoo. Atong hinumduman ang atong mga paghago dili kawang. Ang saad sa Ginoo, iyang tumanon nganhi kanato, kay kita nagbarug man nga malig-on nganha sa iyang pangalan. James 5 verse 8. You too, yung padre mga Christians gi-address niya ni. Be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Diba? So ikaw, magpapailubon ka. Ya pagbarug nga malig-on tungod kay hapit na mo balik ang Ginoo, hapit na gyud siya. Maranatha, Jesus is coming very soon. Ang nagakahitabo sa palibot, God confirm nga mahitabo na gud ang propesiya sa Biblia. Muna nga, para di ta mahadlok, di ta makulbaan, salig ta sa Ginoo, magbaruta nga maligon. Last but not the least, ang sa atong buhaton, stay secure. Atong siguraduhon, atong i-position atong kaugalingon kanunay, nganha sa pag-alagad sa Ginoo. Because if we are in Christ, and we are totally dependent to God, we are rest assured that we are secure and will live in safety. Nay mga huhungiho nga, kung mabot ang panahon daw nga, grabe na gyud ang mahitabo sa kalibutan, ang uban, namalit na silang mga daghan kay nga mga loti sa bukid, or asa pa man nga mga suok-suok nga mga lugar. Kay ang ilang feeling didto kay sigurado ta, secure ta didto. Di ta maabtan didto og kanang
COVID, hindi kita matakdan kayo. Grabe na yung social distancing. But you know what? Our real security is in the Lord. Sa Ginoo ang atong tinuod nga kasiguruhan. That's why, ang akong pagdasig sa inyo karong kabuntagon, sama sa atong nadunggan karon nga pagdasig, pinagi sa pulong sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo, dili gid mabalihin. Ang saad siyang presensya, saad sa pagtagbo sa itong mga pagkinahanglan, saad sa paghupay kung unsa man ang atong mga problema. Kaya nasayod man siya sa atong mga kahimtang karon. Permanente na siya ngayang ihatag ani kanato. Kaya lang ang atong buhaton isip iyang mga kaanakan. Musalig ta kanunay saya. Let us put our hope in God. Jesus, the hope of glory. Let us stand firm. Dapat gyud ta matarog sa panahon nga sama niini, labi na gyud karon. Dapat dili na gyud ta magluyay-luya sa pag-alagad sa Ginoo. Mas magmadasigon ta. Kasama sa atong gibasa kagina sa James 5:8. You too, be patient. Stand firm because the Lord's coming is near. Last, stay secure. Kung na may pinakasiguro nga dapit karon ang Ginoo, kay siya lang gyud ang gamhanang binuhat o gamhanan kaayo nga makahimo sa mga butang nga imposible para sa tua pero posible para sa iya. That's why in closing this morning, sa tanang mga PCCians ka naa sa ilang mga panimalay karon na minaw. Wala ko kabalo kung sa inyong mga kahintang, o sa inyong mga struggles, o sa inyong mga sitwasyon. Pero kabalo mo gud ang Ginoo. Kabalo siya sa ang estado sa atong kinabuhi karon. Kabalo siya sa atong mga pagkinahanglan. Mao nga, ang akong pagdasig mao ni siya. Atong pakusgan ang ato ang pag-alagad kay Lord. Magbasa gyud ta sa atong mga Bibles. Kay dinhi man lang gud ang mga saad sa Ginoo atong makita. Dili sa mga television, dili sa mga libro. Maayo man maminot ang mga pagwali nga sama niini pero kulang gyud ni siya. Pero kung magbasa ta sa pulong sa Ginoo, naa dinha ang tanan kumpleto nga saad sa Ginoo nga atong tan. That's why karong mga panahon na atong ihanay balik ang atong pag-alagad sa Ginoo. Atong ihanay balik ang ato ang kinabuhi. Let us kanang prioritize everything. Of course, una ang Ginoo sa atong kinabuhi. Atong atimon ang atong kaugalingon. Atong atimon ang atong mga pamilya. Atong mga ministries ko naman sa church o ang atong trabaho. Ug labaw sa tanan, atong tumanon ang sugo sa Ginoo. Nga atong sultihan ng uban, may tungod kaniya. Ug di lang kutob nga ato silang sultihan, apan ato silang i-disciple para sila usab magamit ngadto sila mga parente para ang katapusang dalunggan sa tibuok kalibutan makadungog diha na mobalik ang Ginoo. Usa karon kabuntagon magisuon diha sa inyong mga panimalay, akong hagit mao ni siya. Atong i-dedicate balik ang atong kinabuhi kay Lord. Atong i-evaluate ang atong sarili, Lord. Basig kumpiyansa na kay ko Ginoo ba? Basig dako na kay kagsali kay kanang komportable naman ko, okay naman ang ako ang kinabuhi. Pero wala nimo gihimo ang ubang mga butang nga gisaad ang gigisugo sa Ginoo. Try to evaluate and go back to your track. Atong buhaton unsang gisugo sa Ginoo para ang saad sa Ginoo kanato dili maundang ug dili gid siya dili gid ta makabsan sa mga nindot nga mga butang nga maabot sa atong kinabuhi. So karong kabuntagon kung naa ka sa imong mga panimalay, daka sa inyong balay, naman gyud mo sa inyong balay karon. Ang akong hagit mao ni siya. Atong ihalad at balik ang atong kinabuhi kana kay Lord. Nga atong hinumduman ang iyang mga saad. Asa dito nga saad sa Ginoo nga atong gi-mention kaganiha. Nga gusto nimo nga i-claim og balik. Lord, gusto gyud nako ginamabatian ang imong presensya kay galakaw ko kada adlaw ginapusay ako na lang man Lord. O di kaya basig man siya yung mga kulangon Lord, I need this Lord. Ikaw gyud ang among tuburan sa panginahanglan. Ikaw gyud ang among source. O di kaya bugat imong gibati karon kay mga nawala sa inyo ha. Siguro na uban sa inyo ha, na nawadan ng mahal sa kinabuhi. Siguro ang pipila sa inyo ha, nawadan ng opportunity, business opportunities, or di kaya mga promotion sa mga na heavy imong heart. Find comfort in the Lord because God is able to comfort us and give us an assurance that anytime we come back to Him and ask Him anything, God is able to do it for us. So karong kabuntagon, I want to pray for you. Nya samtang mag-ampo ta, I want you to put your right hand on your chest, inyong kasing-kasing. Nya samtang mag-ampo ko, himuag kini nga pag-ampo nga imuha.
Nga tuuhi nga buhaton kini sa Ginoo nganha kanimo kanatong tanan samtang magampo kita karong kabuntagon. Magampo kita. O Dios nga labing gamhanan, pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus, ania kami karong kabuntagon. Lord, imo kaming nakita, personally imo kaming nailhan. Walay nakita, walay natago nga na sa mga tubangan o Dios, unsang among kahimtang. Lord, agampo kami nga ikaw, magatabang ka namo. Samtang among desisyonan karong Ginoo nga among ibalik Ginoo ang amo ang tinuod nga pag-alagad nga na kanimo. Ang tinud-an ay Ginoo nga pag-ilangan ha kanimo. Nagampo kami o Dios nga ikaw magapanalangin, Lord. Niya ang among kinabuhi o Dios. Kada adlaw galakaw kami gapaningkamot kami. Ug sama sa imong saad Ginoo, among gina-claim ang imong presensya o Dios maanaa ka namo kanunay. Para walay buhat sa kaaway o unsa man nga mga butang katalagman man nga moduol ka namo. Lord, naay pipila ka namo, naay mga pagkinahanglan, ikaw magahinagbo o Dios. Lord, naa kami Ginoo mga problema, ikaw magasulbad niini. O kung naa may mga kaigsuunan nako o Dios, nga naa karon Ginoo sa kabugaton, Ginoo, niya kami, nagapaubos among kagalingon, hupaya o Dios. Ug liguna kami para hangtod sa imong pagbalik Ginoo, makaplagan mo kami nga nag-alagad nga kanimo sa tinud-anay gayud. Salamat Lord sa imong pulong karong kabuntagon. Salamat Ginoo sa balang espiritu nga nagatudlo ka namo, nagahatag ka namo pagsabot. Salamat kay sa imong kaayo, pag-uban ka namo sa kanunay. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga mong Dios ug manluluwas. Amen. Shalom everyone. Thank you for listening this morning. May the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ be upon you and the fellowship of the Holy Spirit be upon you. Shalom, shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing wasted, nothing broken, but special favor from the Lord. Special or supernatural release of God's favor be upon us. Open heaven for all of us. Heaven's best portion be upon us. From this day onward, God bless us all. Amen. Manindog tang tanan atong pasalamatan sa makausap pa atong buhay nga Dios. Pinaagi nga kanta. Hallelujah. Tanang butang mahimo mo, pagkatahom mo Ginoo, ug sa tanang buhaton mo, pasalamatan ko. Atong palakpakan atong buhay nga Dios. Hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat sa pulong nga imong gihatag kanamo karong adlaw. Salamat kayo Lord nga tudluan mo kami Ginoo. Tudluan mo kami pinaagi sa imong pagbasa sa imong mga pulong Lord. Salamat kayo Ginoo nga tabunan mo kami sa imong hamiling nga dugo. Dungog himaya alang lamang kanimo. In Jesus name we pray. Amen and amen.
Thank you for being with us. Be sure to like and follow the Facebook page of Panabo Christian Community Church to be updated on our latest events. Sunday morning celebration starts at 8 a.m. here at PCCC. Sunday online celebration starts at 5 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Powerhouse online training every Wednesday at 7 p.m. via the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Stay at home and join the Saturday morning prayer from 5 to 7 a.m. Simultaneous prayer at 8 p.m. every day will also be done at the comfort of our homes. If you want to know God more and start up your abundant and successful new life with Him, start right now by subscribing to the Panabo Christian Community Church YouTube channel. Don't forget to click the notification bell for you to be updated on the new videos 2 times a week. Let's make the world know about God's love by sharing it with your friends and family.